Sa kabila ng pagputok ng tinaguriang biggest corruption in Philippine history, hindi pa rin daw tumitigil ang ilang mambabata sa paghingi ng lagay sa mga government contractor. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, tuloy pa rin ang ganitong kalakaran pero discounted na raw ang porsyento. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Bidding standoff. Yan umano ang isa sa mga pinakamalaking issue na kinaharap ngayon ng DPWH pagdating sa implementation ng mga proyekto ngayong 2026. Ayon yan sa isang senior DPWH official na tumangging magpakilala. Ayon sa opisyal, ang bidding standoff ay ang senaryo kung saan kakaunti o minsan ay isang contractor lang ang sumasali sa bidding process ng isang project. Ang pangunahing dahilan umano ng ani ay disinterest ng mga contractor ay ang masyadong mababang presyo ng mga materyales at ang umano'y expectation ng ilang congressman ng ani ay parehong SOP o porsyento para sa mga proyektong ito. Ayon sa DPWH official, ito raw ang dahilan kung bakit puspusan pa rin ang intervention ng mga mambabatas sa 2026 DPWH budget sa BICAM. Isang halimbawa aniya rito ay ang malaking pagtapyas sa budget ng Foreign Assisted Projects o FAPs. Ito ang High Impact Infrastructure Programs ng pamahalaan, kung saan katulong sa pagsasagawa ng project ang ibang bansa o mga foreign company, katulad na lang ng 3.7 km Pangil Bay Bridge sa Mindanao. Sa 2026 National Expenditure Program kasi, isa ang FAPs sa mga may pinakamalaking budget allocation ng DPWH. Aabot ito sa 100 billion pesos. Pagdating sa General Appropriations Act, bumagsak ito sa halos 17.7 billion pesos na lang. Ang isa sa mga lumobo ang budget ay ang Convergence and Special Program o CSSP na mula sa proposed 167.7 billion pesos sa NEP ay nasa halos 240.5 billion pesos na sa GAA. Kahit natapyasan pa ng mahigit 300 billion pesos ang overall budget ng ahensya. Una nang inilahad ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa Bilyonaryo News Channel ang umano'y ganitong tactics ng ilang kongresista para masiguradong pasok ang kanilang mga proyekto sa DPWH budget. Nilalagay nila sa program yan dahil alam nila kahit ano ang mangyari, pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign assisted tsaka yung flagship. Diba? Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So, ang gagawin nila, yung mga gusto nilang ibentang proyekto, yun ang ilalagay na sa regular budget. Diba? Kasi, kung baliktarin natin, okay, kunyari yung foreign assisted tsaka yung flagship, mananatili sa regular budget. At yung gusto nilang ibentang proyekto, ilalagay nila sa program. Sino naman magbabayad ng proyekto na nasa program, walang kasiguraduhan na mapapagawa. Ayon sa isang major DPWH contractor na nakausap ng aming team at tumanggi ring magpakilala, tuloy pa rin ang ani ay SOP sa kabila ng pumutok na flood control scandal. Pero ibinaba raw ang porsyentong hinihingi umano ng mga mambabatas na tumatanggap ng kickback sa 15%. Isang kongresistang may kaalaman sa budget deliberations din ang aming nakausap na nagsabing may mga mambabatas umanong nagdidiin kay DPWH Secretary Vince Dizon na huwag ibaba ang presyo ng mga materyales na ani ay posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng bidding standoff sa mga proyekto. Nitong nakaraang January 27, nag-post sa social media si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at sinabing dapat mag-anticipate ang DPWH sa mga ganitong sitwasyon. Aniya, posibleng may early advances na umano kasi ang ibang contractor sa ilang mambabatas. Matapos ma-finalize ang NEP noong nakaraang taon na tila hindi makakatulong para mapigilan ng isang aniyay looming infrastructure crisis. Kung susuriin ng DPWH Transparency Server, 381 contracts ang kasalukuyang for procurement o nasa bidding phase na. Marami rito, kahit na December 2025 pa binuksan ang bidding process, wala pa ring nakalagay na contractor bidder hanggang ngayon. Sumangguni kami sa ilang mambabatas. Ayon kay Congressman Tiangco, wala pang na-publish for bidding sa kanilang distrito. Pero posibleng may delay daw talaga ang procurement ng mga proyekto ngayong taon, lalo na't fina-finalize pa raw ng Central Office ang Construction Materials Price Data o CMPD, na para sa kanya raw ay okay lang, basta maitama ang presyo ng mga materyales sa mga kontrata ng DPWH. Para naman kay Las Piñas Representative Mark Santos, wala pa raw siyang nababalita ang paggalaw ng mga proyekto sa kanyang distrito. Pero panawagan niya patuloy na transparency at accountability pagdating sa implementasyon ng mga infrastructure project.
Simple lang, kung malinis ang gobyerno, walang dapat itago. Transparency at accountability ang pinaka-epektibong panlaban sa graft at corruption. Bawat piso ng taong bayan, dapat may paliwanag. That's the standard. No excuses. Sinubukan naming humingi ng komento mula sa DPWH at kay Secretary Vince Dizon pero wala pa silang sagot sa kasalukuyan.